Mga kababayan, isang nakakagulat at mainit na pasabog ang ating tatalakayin sa araw na ito. Mula sa mga palihim na kilos ng mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, hanggang sa pagpapakita ng matinding tapang ng ating sariling hukbong pandagat laban sa mga agresibong dayuhang puwersa sa ating sariling karagatan. Huwag ninyong palalampasin at tapusin ang video na ito dahil isa-isa nating hihimayin at susuriin ang 4 na naglalakihang issue. Una, ang nakakabiglang pagbisita ng pinuno ng intelligence agency ng Amerika sa bansang Russia. Ano nga ba ang niluluto nilang kasunduan sa likod ng mga nakasarang pinto? Pangalawa, ang hindi matatawarang tapang ng ating barkong pandigma, na mag-isang hinarang ang 5 barko ng dayuhang hukbo. Pangatlo, ang nalalapit na pinal na pagsubok sa mga napakabilis na missile para sa ating mga fighter jets upang palakasin ang ating depensa. At pang-apat, isang kalunos-lunos na trahedya at pagguho ng lupa sa hangganan ng 2 malalaking bansa sa Asya na nagdulot ng malawakang pinsala at libu-libong nawawala. Manatiling nakatutok, mag-subscribe, at buksan ang inyong kaisipan sa ating mga ulat. Sa ating unang malaking balita, umusbong ang mga bagong detalye patungkol sa isang napakasekretong paglalakbay na gumulantang sa marami. Ayon sa mga nakalap na ulat mula sa iba't ibang maasahang sanggunian at intelligence network, ang direktor ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos, na si John Ratcliffe, ay palihim na lumipad patungong Moscow. Ang pangunahing layunin ng surpresang pagbisitang ito ay para makipag-usap sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan doon. Ang kaganapang ito ay isang napakalaking sorpresa sa komunidad ng internasyonal na politika. Base sa mga impormasyon, direktang nakipagpulong siya sa 2 pangunahing pinuno ng Federal Security Service ng bansang Russia. Ang mga opisyal na ito ay formal na kinilalang sina Ivan Kachev, ang namumuno sa 3 serbisyo ng Military Counterintelligence Department, at si Alexei Komkov, na pinuno naman ng 5 serbisyo. Ang 2 departamentong ito ay may direktang kinalaman sa nangyayaring mahabang digmaan laban sa bansang Ukraine. Marami ang nag-aakala na magkakaroon din ng formal na pagharap sa mismong Pangulo ng Russia, ngunit ito ay mangyayari lamang umano kung naging matagumpay at maayos ang unang pag-uusap. Tila hindi ito natuloy ayon sa inaasahan ng marami dahil walang nangyaring kumpirmasyon mula sa magkabilang panig patungkol dito. Kamakailan lamang, opisyal na kinumpirma ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na walang nangyaring pagpupulong sa pagitan ng direktor at ng kanilang pangulo. Bagamat formal niyang inamin at kinumpirma na nagkaroon nga ng komunikasyon ang opisyal ng Amerika at ang kanilang sariling intelligence official sa loob ng bansa. Ang presensya ng opisyal mula sa Estados Unidos ay nagpapahiwatig na may mga sekretong negosasyon na nagaganap upang iwasan ang mas malaking hidwaan. Damako naman tayo sa napakainit na kaganapan sa ating sariling bakuran. Sa isang kamanghamanghang pagpapakita ng kagitingan at pagmamahal sa bayan, ang ating magiting na barkong pandigma na BRP Diego Silang o formal na kilala bilang FFG-7, ay buong tapang na hinarap ang mga dayuhan sa gitna ng karagatan. Mag-isang hinarang at hinamon ng ating barko ang 5 malalaking barko ng hukbong pandagat ng bansang China. Nangyari ang napakatensyonadong tagpong ito habang ang ating magiting na barko ay nagsasagawa ng karaniwang pagpapatrolya sa paligid ng Escoda Shoal, na nasa loob at sakop ng ating exclusive economic zone. Sa halip na umatras sa dami ng kalaban, buong tapang na nagbigay ng radio challenge ang ating mga sundalo sa mga dayuhang barko upang ipaglaban ang ating karapatan sa nasabing karagatan. PLA Navy 170. This is Philippine Navy Warship 7. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone and Kalayaan Island Group. You are directed to provide your intention and your last and next port of call. Over. PLA Navy 536, this Philippine Navy Government Vessel FSG-7. We are conducting lawful routine maritime patrol within Philippine Exclusive Economic Zone and Kalayaan Island Group. We are proceeding to our planned route. Ipinakita nila na ang Pilipino ay hindi kailanman aatras sa anumang laban para sa soberanya. Ang tapang na ipinakita ng ating hukbong pandagat ay sadyang nakakapagpataba ng puso. Ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong tagpo ay nagpapatunay na hindi tayo basta-basta magpapatinag sa ating sariling teritoryo. Kailangan nating suportahan ang ating mga sundalo sa kanilang laban araw-araw. Ang Escoda Shoal ay malinaw na pag-aari ng mga Pilipino. Ang mas magandang balita pa,
ang nakaplanong karagdagang order para sa mga bagong frigate ay nasa tamang oras. Inaasahan na kapag naibigay na ang kontrata bago matapos ang kasalukuyang taon, ang ating hukbong pandagat ay formal nang magkakaroon ng karagdagang lakas para sa pagbabantay. Sila ay magkakaroon ng kabuuang 6 na malalaking frigate na may bigat na 3,200 tonelada bawat isa. Para naman sa ating ikatlong paksa, may hatid na napakagandang balita ang ating sandatahang lakas pagdating sa pagpapalakas ng ating depensa sa himpapawid. Formal nang nakasaad at kasado na ang pinal na serye ng mga pagsubok para sa mga bagong supersonic air-to-ground missiles na ating inaabangan para sa karagdagang puwersa. Ang mga napakabilis at makapangyarihang armas na ito ay partikular na idinisenyo para ikabit sa mga makabagong KF-21 at FA-50 fighter jets. Ayon sa pinakabagong ulat, ang huling yugto ng matinding testing ay gaganapin sa buwan ng Oktubre at Disyembre ng taong 2026. Sa gaganaping pinal na testing, ang nasabing supersonic missile ay opisyal na ilulunsad mula sa isang FA-50 Block 70 na eroplanong pandigma. Bakit ito napakahalaga para sa mga Pilipino? Dahil ang ating bansa ay nakatakdang tumanggap ng mga bagong unit ng FA-50 Block 70 mula sa ating mga kaalyado. Bukod pa dyan, ang ating pamahalaan ay aktibong nakikipagnegosasyon sa kasalukuyan para makakuha rin ng mga makabagong KF-21. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng teknolohiya at armas ay mag-aangat sa kakayahan ng ating militar upang ipagtanggol ang bansang Pilipinas laban sa anumang panlabas na banta at pananakop. Ang mga supersonic na sandata ay kilala sa kanilang bilis na higit pa sa bilis ng tunog. Sa ating ika-4 at huling balita para sa araw na ito, isang nakakapangilabot na trahedya sa kalikasan ang naganap at yumanig sa mga mamamayan sa rehiyon ng Asya. Isang napakalakas at mapanirang pagguho ng lupa, kasama ang nakakamatay na flash floods, ang tumama ng walang awa sa mga kabahayan. Nangyari ito malapit sa hangganan ng bansang Nepal at bansang China, partikular sa port ng Girong sa lugar ng Shegatsi. Ito ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Zhejiang Autonomous Region. Nagsimula ang malagim na sakuna bandang alas 10:45 ng umaga noong ika-26 ng Agosto. Dahil sa hindi inaasahang lakas ng pagguho ng lupa at dagsa ng putik, libo-libong mga inosenteng individual ang kasalukuyang nawawala, at marami ang pinangangambahang nasawi o naipit sa mga gumuhong estruktura. Ang mga kalsada at tulay ay nawasak, na nagpahirap sa pag-abot ng mabilis na tulong medikal mula sa gobyerno. Bilang mabilisang aksyon, ang mga awtoridad sa bansang China ay naglunsad ng isang malawakang operasyon para sa pagsagip. Agad din silang nagdeklara ng Level 2 Emergency Response, na siyang ikalawa sa pinakamataas na antas sa kanilang buong sistema ng pagtugon sa mga matitinding sakuna at krisis. Ang pandaigdigang komunidad ay umaasang makapagbibigay ng mabilisang ayuda. Ang mga rescue workers at mga voluntaryo ay patuloy na nakikipaglaban sa matinding panganib, pagod, at masamang panahon upang subukang iligtas ang mga naapektuhan sa ilalim ng makapal na putik. Isang panawagan ng panalangin at malakas na suporta ang hinihingi para sa lahat ng mga biktima ng trahedyang ito. Mga kababayan, ganyan kabilis at katindi ang mga kaganapan sa buong mundo at sa ating sariling bansa. Mula sa politika, seguridad, at mga sakunang dulot ng kalikasan, dapat tayong maging laging handa. Ano ang inyong opinyon sa mga isyong ito? Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood, at mag-ingat po tayong lahat palagi. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang susunod na balita. Maraming salamat sa panunood.